BSP considers shift to subscription-based model for electronic fund transfers. Anong ibig sabihin nito? Pag-usapan natin yan. For context, sa kasalukuyang sistema, tayo ay nasa fee per transaction model. So, kada transaction natin, kada transfer natin, nagbabayad tayo ng transfer fee. So, for example, sa Cbank, meron kang 15 free transfers per week. Pero sa GoTime, meron ka nung pay one, free one, na kumbaga parang nagbabayad ka ng 4 pesos per transaction. Sa ibang banks, minsan up to 15 pesos, up to 25 pesos. So, ganun ang sistema natin ngayon for electronic fund transfers. Ngayon, sa bagong sistema, isinusulong ng BSP na mag-switch tayo to a subscription-based model. So basically, instead na magbabayad tayo ng transfer fee per transaction, ang mangyayari ay magbabayad na lang tayo ng isang bagsakan na subscription fee na magko-cover na sa lahat ng transfers natin for a certain period of time. So this proposal is actually in conjunction with an earlier draft circular from BSP na naglalayong gawing free na ang person-to-person transfers up to a certain amount and a certain number of transfers per week. So all these initiatives by the BSP are really in the name of pushing for financial inclusion. Actually, sa initial proposal pa lang nito, lalo na on the resolution, na i-waive ang transfer fee para sa mga small P2P transactions, may mga umalma ng bangko. Kasi sabi nila, what if ang gawin ng mga tao ay hati-hatiin yung malalaking transaction nila para lang maka-waive ng transfer fee, diba? Pero ang sagot naman ng BSP dito, hindi naman ito yung root problem na tinatakel natin eh. At the end of the day, what we're pushing for is financial inclusion at para tangkilikin ng mga tao tong technologies na to, which in the long run ay magbe-bring in din naman ng mas maraming revenue for the long term, di ba? Pero kayo, ano bang opinion niyo regarding sa topic na to? Kasi based on the information we have right now, in theory, I personally think na okay naman siya. Maganda naman yung push towards financial inclusion. Pero syempre marami pang paplansyahin dyan in terms of the intricacies of the proposals at yung mga stakeholders na kailangan kausapin para ma-ensure na itong measures na to ay magbe-benefit talaga for the majority of people, di ba? So, I'd love to hear your thoughts. Please talk to me in the comments below and I'd love to start a discussion. As always, please remember to do your own research on these topics for your own peace of mind. Yun lamang. Salamat!